ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung ipinanganak ka sa bahay ng isang magsasaka na walang sariling sakahan? Nagbubungkal ng hindi niya lupa, nagtatanim ng hindi niya tanim, nag-aani ng hindi niya ani. Sa madaling salita ay binabayaran upang magsaka ng sakahan ng isang mayaman. At kahit gaano kalaki ang kita ng sakahan ay wala siyang makukuha, kundi ang kaunting sweldong binabayad sa kanya. May pag-asa pa kaya na mabago ang kanilang buhay at makikita ang sarili na umasenso man lang sa buhay? Dear Papa Dudut, maraming nagsabi na masyado akong ambisyoso, lalo na ang mga naging kalaro ko at ang mga magulang nila. Kasi pinipilit kong mag-aral talaga kahit napakalayo ng school sa amin sa Bukidnon, Papa Dudut. Ako po si Marjo, tubong Valencia City, Bukidnon. Malawak po ang Valencia City at napakarami pong tubuhan at palayan. Normal na sa akin ang maglakad sa Pilapil, ang makitang mga kalaro ko na tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagsasaka. Upang pagdating ng gabi may maiuwing pera para pambili ng makakain para sa pamilya. Lahat po ng pamilya sa baryo namin na nagtatrabaho sa sakahan ay walang ipon. Ang inaalala lamang nila ay kung paano sila makakakain bukas. Kaya naman naging kontento na sila sa gawaing pagsasaka ng sakahan ng iba at mabigyan ng pera na magagamit nila para mabuhay sa susunod na araw. At patuloy ang ganitong ikot ng sistema. Papa Dudut, may pangarap po ako. Ayokong tumulad sa mga magulang ko at sa mga magulang ng mga kalaro ko na nangingitim sa sikat ng araw sa sakahan. At tuwing gabi ay iniinda ang sakit ng katawan dahil sa bigat ng pagtatrabaho. Gusto kong makapag-aral kahit na isang semester lamang sa college para sa ganoon ay makapagtrabaho ako bilang isang promodizer sa isang mall na malapit dahil di aircon po ito. Hindi ko sinabing mababang uri ang mga taong nagsasaka. Marangal po at huwaran ang kanilang trabaho. Ang kaso po'y naaabuso sila at binibigyan lang ng maliit na sahod na hindi makapagbigay ng magandang buhay sa kanila. Kaya naman nagsumika po akong makapagtapos ng high school at sobrang nagmamakaawa't niluhuran ko ang aking mga magulang. Napapag-aralin nila ako kahit na isang semester lamang sa kolehiyo para makapagtrabaho sa malamig na mall. Tay, nandito ka na pala. Ang lamig na. Pasok na po kaya kayo. Ubusin ko lang tong isang boteng gin, anak. Halika dito. Umupo ka, Marjo. Tay, boss-bossan nyo naman yung pag-inom nyo. Sige, kayo rin. Ay, hayaan mo na ako. Inutusan ka ba ng mama mo na pagsabihan ako? Hindi naman, tay. Concern lang po. Ay, anak. Pantanggal lang to ng pagod sa maghapong pagsasaka. Tay? Ano? Tay. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko po sanang makapag-aral ng college, tay. Ano? Ay, nako anak. Alam mo gusto ko rin. Pero wala tayong pera para dyan. Kahit kalahating taon lang, tay. Isang semester lang. Kasi ang sabi kapag college level ka, makakapagtrabaho ka bilang promodizer sa mall. Mas malaking kikitain ko doon kaysa sa pagsasaka ng saka ng iba. Sila lang tong yumayaman katiting na inakukuha natin. Gusto kong masenso, tay.
Kapag nakapagtrabaho na ako bilang promodizer, mag-iipon talaga ako. Gusto ko tulad ni Aling Juvie na may maliit na tindahan. Ang gusto ko para kay nanay, yung magtitinda na lang siya, yung hindi na siya naiinitan. Marjo, paano ba to? Tay, sobrang init, hirap, at ang baba lang ng sahod natin sa sakahan eh. Kung dito lang ako, parang hindi ko nakikita ang sarili ko na makatikim ng konting ginhawa. Pasensya na tay ah. Proud ako sa inyo, sa pamilya ko, sa trabaho natin. Kasi kung wala tayo, walang makakain yung mga tao. Pero gusto ko lang umangat kahit konti at makapag-asawa. Yung mapag-aral ko rin yung mga anak ko. Yung kahit hindi ako nakapagtapos ng college, matutustusan ko yung pag-aaral nila sa college. Gusto ko kapag nagkaanak na ako, magiging doktor, engineer, yung mga ganun tay. Ay, huwag ka mag-alala. Hahanap kami ng nanay mo. Okay lang ba talaga na kahit kalahating taon ka lang mag-aral, makakapagtrabaho ka na sa mall? Tama ba ako anak? Opo tay, yan po ang sabi sa akin. Oo, sige. Pag-aaralin ka namin. Talaga tay? Abay, syempre. Ayokong gumaya ka sa akin na mananatiling magsasaka sa sakahan ng iba hanggang sa mamatay ako. Basta, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa buhay. Tuparin mo ang mga pangarap mo, ha? Opo tay, pangako. Aasahan ko yan, ha? Salamat tay, salamat. Makakaasa po kayo. Papadudot, iniyakan ko talaga ang lahat para lamang makapag-aral ako. Mabuti naman at naramdaman at naintindihan ng tatay ko ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Dahil sa tiwala nila sa akin ng mga magulang ko ay gusto kong suklian ang pagmamahal nila sa akin kapag makapagtrabaho na ako at kumita na ng pera. Sa tulad naming mahirap, totoo pong masaya na kami na mairaos ang isang araw at bukas na ulit poproblemahin kung papaano mairaraos ulit ang isang araw. Isang kahig isang tuka po ang kalagayan ng pamilya ko, Papa Dudut. Gusto ko pong baguhin ang kapalaran ko. Ayoko pong maging magsasaka sa sakahan ng iba at tumanggap lamang ng kaunting bayad na parang hinihingi lang ang aming lakas at oras na kung tutuusin ay hindi sila kikita kung hindi dahil sa mga magsasakang nagsasaka para sa kanila. Iba ang amoy ng university, Papa Dudut. Naaamoy ko ang iba't ibang pangarap ng mga estudyanteng pumapasok doon. Lahat kami gusto makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Tay! 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 Ano? Bakit? Bakit ka ba tumatakbo? May trabaho na ako! Promodizer! Tama talaga tay na makakapasok ang isang college level. Salamat po sa inyo tay ha! Salamat po! Ay naku, masaya ako para sa'yo anak. Abay, mag-ihaw tayo ng manok mamayang gabi. Nasabi mo na ba sa nanay mo ang magandang balitang ito? Hindi pa. Nasaan ba siya? Nandoon sa isang sakahan. Anak, Marjo, sana'y bumuti ang lagay mo sa buhay. Ipapangako ko yan sa inyo tay. Magiging maganda ang buhay ko. Utang ko po sa inyo lahat to tay. Kahit mahirap lang tayo, sinusuportahan niyo talaga ako. Ganyan naman dapat ang isang magulang, anak. Kahit mahirap, kinakaya para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pasensya ka na, hanggang dyan lang ang kaya namin. Sobrang hirap magpaaral sa kolehiyo, anak pero ikaw, kahit mahirap, alam namin na sobrang pagtitiis mo para lang makatapos. Pero kinaya mo. Nagsumikap ka. Sige na. Umuwi ka na muna sa bahay para makapagpahinga ka. Ano pala? Yung manok doon sa likod, hulihin mo ha? Iihawin ko na. Sige tay, salamat po. Ang sarap ng pagkakaluto mo ng manok tay.
Ay, abay, syempre. Masarap talaga kasi para yan sa tagumpay mo. Mag-iipon ako, Tay. Ang sahod ko sa pagiging promodizer ko, maglalaan ako para makapag-aral muli. Ipagpapatuloy kong pag-aaral ko, Tay. Ay, nako, mabuti yan, anak. Nakita ko yung engineer na anak ng amo natin sa sakahan. Abay, mabait naman siya. Kaya sana, anak, ganon ka rin, ha? Palagi kang magiging mabait. Ang totoong mabait, Tay, yung hindi sinasamantala ang pagiging mahirap natin. Sana, lakihan ang pasahod sa mga magsasaka. Ang hirap kaya ng ginagawa po ninyo. Ay, oo nga. Sobrang liit ng pasahod. Okay na sigurong ganito kesa sa walang pagkakakitaan ng pera. Kailangan kumain, di ba? Inumin mo na yung beer mo. Ang hina mo naman. Marami ako mga pangarap, Tay. Imposible man, pero mas mabuti na to na may pangarap kesa naman sa wala. Tama, anak. Basta magpakabait ka, ha? Mag-iingat ka doon. Matuto kang makibagay sa magiging kasama mo sa mall, ha? Ay, masaya ako para sa'yo, anak. Biruin mo. Araw-araw, nasa aircon ka. Hindi masusunog yung balat mo sa araw. Mas lalo akong gagwapo nito, Tay. Ay, ba syempre. O anak, mag-ingat ka sa mga babae, ha? Si tatay talaga. Nako, malamang marami magkakagusto sa'yo kasi de-aircon ka na. Promodizer! Sa sunod, magiging engineer ka na niyan. May kotse, may maayos na bahay, magarang mga damit. Sana, maabot ko yung mga yan, Tay. Naniniwala ako maaabot mo yan, anak. Hoy, ubusin mo na yung beer mo. Ito po, Tay. Cheers! Sige na, inom ka lang, anak. At naging promodizer nga ako, Papa Dudut. Hindi rin madali ang trabaho, buong araw kang nakatayo. Nakikipag-usap sa mga customers para bumili ng produkto na ibinebenta namin. Masarap lang dahil hindi katulad ng sakahan na sunog ang balat sa araw o nauulanan kapag bumabagyo. Sa loob ng mall ay naka-aircon ka lang. Hinahati ko ang sahod ko, Papa Dudut, meron talagang nakalaan para sa pagbabalik ko sa pag-aaral. At syempre nagbibigay din ako sa aking mga magulang. Nais ko po talaga na ang mga kapatid ko ay makatungtong din sa kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay. Papa Dudut, sana po lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Sana magkaroon din kami ng maliit na lupa na pagsakahan namin kesa naman nagpapaalipin sa iba na sobrang liit pa akong magpasahod sa isang magsasakang namamasukan sa sakahan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At sa aking pagiging promodizer ay nakilala ko si Elma. Naging customer ko siya, naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Maraming beses kaming nagkikita sa mall hanggang sa naging magkaibigan na talaga kaming dalawa, Papa Dudut. Maganda siya at masarap kausap. College student siya sa dati kong pinapasukang university at ang sabi niya sa akin na kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Ang sabi ko naman sa kanya na kapag may sapat na akong ipon ay doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Yun talaga ang gusto kong gawin. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naging kaming dalawa ni Elma. Sobrang saya ko na girlfriend ko na siya. Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut, at kasali siya sa pangarap ko na magkaroon ng magandang bukas sa hinaharap. Ano yung binili mo? Ice cream at balon. Para naman akong bata nito. Binibaby talaga dapat kapag minamahal. We, Totoo! naniniwala naman ako sa'yo. Salamat, Elma. Salamat sa ano? Dahil tinanggap mo ako kahit ganito lang ako. Ang OA mo ha? Mahal kita. Nagsusumikap ka naman. Pero yun lang. Hindi lang muna kita mapapakilala sa parents ko.
Alam ko naman yan. Nag-iingat nga ako na hindi tayo mahuli kahit wala naman tayong ginagawang masama. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Proud ako sa'yo. Kahit mahirap lang kayo, gusto mo talagang umasenso. Sa ngayon, okay na tong trabaho mo sa mall. Hindi ko naman sinabing mas mabuti to kaysa sa pagiging magsasaka. Kailangan natin ng magsasaka dahil kung wala sila, wala tayong makikitang bigas sa hapagkainan natin. Saludo ako sa farmers natin. Dapat nga alagaan sila ng gobyerno eh. Tama. Ang hirap sa isang magsasaka, yun ang mamasukan lang sa sakahan. Yung walang sariling lupa. Pangarap ko magkaroon ng sakahan at aalagaan ko talaga ang mga magsasaka na magtatrabaho sa akin. Ganda ng plano mo, Marjo! Hi po ma'am, ako po si Marjo. Ano pong hinahanap nyo? Ikaw pala si Marjo. Po? Opo. Nanay ako ni Elma. Nalaman ko na may relasyon pala kayong dalawa ng anak ko. Oy lalaki, iwasan mo na makipagkita sa anak ko ha. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa'yo. Marami kaming pangarap sa anak ko at hindi ka kasali doon. Makakasira ka lang sa kinabukasan ng anak ko. Ma'am, hindi naman po… Anong may bibigay mo magandang buhay sa anak ko? Wala ka namang natapos. Ito bang pagiging promodizer ang ipinagmamalaki mo? Ma'am, ano po eh… Tigilan mo na ang anak ko. Humanap ka ng babagay sa'yo. Taas din naman ang pangarap mo para gawin mong girlfriend ang anak ko. Oy, hindi ako papayag na sa'yo mapupunta ang anak ko. Naintindihan mo? Gusto ko na sa isang lalaking nakatapos din sa kolehiyo at may magandang trabaho ang magiging asawa ng anak ko. Nagsusumikap naman po ako. Nako, tigilan mo ako sa pag-iyak-iyak mo dyan ha. Kahit anong pagsusumikap mo kapag hindi ka nakapagtapos, hanggang dito ka na lang talaga. Sobra ang panlalait na natanggap ko sa ina ni Elma Papadudot. Nanliit ako sa sarili ko at noong akala ko ay rerespetuhin ako dahil may matino naman akong trabaho pero grabe talaga yung mga panlalait niya sa akin. Nasabi ko sa sarili ko na mali ang sinabi niyang wala akong mararating kahit na ano pang pagsusumikap ang gawin ko. Papangarapin ko at makukuha ko ang diploma ko sa kolehiyo. Yun ang sumpa ko sa aking sarili. Nais ko rin na tuparin yung pangarap ko na magkaroon kami ng sariling sakahan. Alam ko pong masyadong mataas pero mas mainam na may pangarap kesa sa wala. Ilang araw kong pinag-isipan ang tungkol sa aming dalawa ni Elma. Alam kong mahal niya ako pero naduwag ako sa mama niya. Ang sa isip ko lamang na pwede ko naman siyang balikan kapag natupad ko na ang pangarap kong makapagtapos sa pag-aaral at umasenso sa buhay para hindi laitin ng sino man. Marjo naman. Anong gagawin ko, Elma? Sabihin mo sa akin. Tapat ako sa'yo. Mahal kita pero hindi tayo bagay eh. Ganun na lang? Nagpapatalo kasi sinabi ni Mama. Pwede na tayo pa rin pero sikreto lang natin. Bawas-bawasan lang natin yung pagkikita. Tapos kung malaman ng mama mo, lalaitin na naman ako. Duwag! Duwag ka, Marjo! Hindi ako duwag. Ano ito eh? Akala ko ba may paninindigan at pangarap ka? Hindi mo pala ako mapaninindigan. Hindi pala ako kasali sa mga pangarap mo. Hindi totoo yan. Elma, sana maintindihan mo ako. Hindi kita maintindihan. Kung tayo talaga sa huli. Magsusumikap ako para may pakita ko sa mga magulang mo na nararapat ako para sa'yo. Pero sa ngayon, maghiwalay na muna tayo. Kahit ano pang paliwanag mo,
Ang tunog sa akin, duwag ka! Siguro duwag ka sa sikat ng araw at sa ulan sa sakahan kaya pinili mo magtrabaho sa isang mall na naka-aircon. Tama ba ako? Elma, Kung gusto mo ng hiwalayan, yung hiwalayan ng may closure. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Tapos aasa ako na may pag-asa pa tayo sa future. Kaya sige, hiwalay na tayo. At kailanman, wala tayong future. Elma. Marjo, anak. Umiiyak ka ba? Wala tay. Ano lang po ito? Sinisipon lang po ako. Parang lalagnatin po ako eh. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito. Maya-maya na po tay. Parang may mabigat dyan sa dibdib mo ah. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hihinto na po ako sa pagiging promodizer tay. Bakit? Hindi ba yan ang gusto mong trabaho? Kailangan kong gumawa ng paraan para umangat sa buhay tay. Ayoko rin maging promodizer ako habang buhay. Magkano lang din naman ang sahod namin. Mas malaki nga sa pagsasaka. Pero gusto ko talagang umangat pa sa buhay. Baka masyado ng mataas ang lipad mo, anak. Pero kung wala kang inaapakang tao, tuloy mo lang kung anong plano mo sa buhay, ha? Ayoko maging katulad ka sa akin na tumandang ganito. Na hindi ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Tay, masipag po kayo. Sadyang maliit lang talaga ang kinikita ninyo. Pero wala po kayong pagkukulang sa pagpapalaki sa amin. Salamat, anak. At nakita mo ang sakripisyo ko para sa pamilya natin. Tay, pinaipon ako. Gusto ko magnegosyo. Ano bang magandang negosyo ngayon? Manukan kaya? Pwede rin tay. Isa lang ang nasa isip ko na mga panahon na yon, Papa Dudut, ang umasenso. Kailangan kong makahanap ng negosyo na pagkakakitaan ko't ikakaasenso ng buhay ko para nang sa ganon ay wala nang manghamak sa pagiging mahirap ko. Gusto ko rin talagang mapatapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Di bali nang hindi ako makatapos sa pag-aaral basta silang lahat ay mapagtapos ko. Dahil naniniwala akong magiging maayos ang buhay nila kung meron silang hinahawakang diploma sa kolehiyo. Papa Dudut, walang araw o gabi na hindi ko iniisip si Elma. Naintindihan ko rin ang mga huling sinabi niya sa akin dahil nga sa desisyon ko. Sa insecurities ng estado ko sa buhay. Ang gusto ko lang naman sana ay ayusin muna ang buhay ko at kung maging okay na ang lahat at financially stable na ako ay pwede ko na siya ulit ligawan sa pangalawang pagkakataon na hindi natakot at may mukha nang mayaharap sa kanyang mga magulang dahil kaya ko na siya at ang mga magiging anak namin na buhayin. Pagkatapos tong araw na nagkahiwalay kami, Papa Dudut, ay hindi ko na siya nakita pang muli. Wala na akong komunikasyon sa kanya. Pero nag-uumapaw pa rin ang pangarap ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit papaano ay may naipon naman akong pera galing sa sahod sa pagiging promodizer ko, Papa Dudut. Pinag-isipan ko talaga kung ano ba ang negosyong hindi ako malulugi. Mahirap nang mawala ang pera at maging bato lamang ang pinaghirapan kong ipunin. Naisip ko yung negosyong may alam ako. At may alam ang pamilya ko. Isa lang po ang naisip ko, ang pagsasaka. Nalaman ko ang kalakalan tungkol sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at ito ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Binibili ko ang palay sa mga magsasaka at binibilad namin ng pamilya ko at saka ipapagiling para maging bigas. Kapag bigas na ito ay ipinagbibili din namin. Malaki ang kinikita ko dito, Papa Dudut. Hindi ko pinagsisihan na ito ang pinili kong negosyo dahil wala po akong naging lugi.
Bantayan lang talaga ng maigi ang binibilad na palay na hindi maulanan dahil siguradong malulugi talaga kapag nabasa ang palay mo. Buti itong naisip kong negosyo tayo, no? Oo nga anak, kung hindi dahil dito sa negosyo mo, malamang nasa sakahan pa ako. Nagbibilad sa araw. Minsan lang ako mabilad ngayon kapag may binibilad na palay. Salamat anak at naisip mo talaga kaming pamilya mo. Hindi ba sabi ko naman sa inyo, Tay, na gusto ko umasenso tayo? Ang laki nakita natin sa pamimili ng palay para maging bigas. Salamat anak at pinapaaral mo ang mga kapatid mo. Siyempre, yan ang priority ko talaga, Tay. Ay, salamat talaga anak. Ay, yung mga palay pala sa suki natin, ipapakuha na bukas. Sige, Tay. Sa susunod, bahay na nga ayusin ko kapag nakaluwag-luwag na. Sigurado akong matutupad yung mga plano mo anak. Matalino at may malasakit sa amin. Ay, maraming salamat anak. Lahat po ng ito, Tay, para sa atin. Ang ganda ng pangalan ng bigasan natin, Tay, di ba? Manglindos Bigasan. Ikaw talaga. Ay anak, talagang lumaki na ang negosyo mo. Pinagpala tayo, Tay. Masipag ka kasi. Kaya ka pinagpala. Ang ganda rin ng ipinatayo mong bahay. Minsan parang hindi ako makapaniwala na nakatira na tayo sa ganong bahay eh. Bakit naman, Tay? Maniwala na kayo. Halos 1 taon na nga tayo nakatira dun eh. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatira sa bahay na semento. Yung hindi ka mag-aalala na may tulo sa bubong tuwing umuulan. Si Tatay talaga, oh. Ikaw anak, kailan mo balak mag-aral? Di ba yun ang una mong pangarap noon, ang makatapos? Okay na ako, Tay. Masaya na ako na makakatapos na yung mga kapatid ko. Sa bagay, Alam kong mas maganda pa rin na may pinag-aralan, Tay. Pero sa lagay kong ito, masyado na akong busy sa negosyo. naku, proud ako sa'yo anak. Ay naman, no? Salamat po. Mag-ihaw tayo ng manok mamaya ah. Naaalala ko yung pamanok-manok na yan, ah. Ba syempre. Teka, wala ka bang balak mag-asawa? Nako, dyan ba tayo mahina anak? Hindi naman, Tay. Maayos na ako financially, Papa Dudut. Isa na lang ang kulang, si Elma. Ang alam ko dati pinagpaaral ng master's si Elma ng mga magulang niya sa Maynila at wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya. Para hindi ko maisip ang tungkol sa kanya ay iginugol ko na lamang ang sarili ko sa negosyo, Papa Dudut. Ngunit isang araw ay nagkita kaming muli ni Elma sa isang mall at parang bumalik ang lahat sa dati. Yung panahong nagtatrabaho pa lamang ako bilang promodizer sa mall at sa sobrang kapal ng mukha ko'y niligawan ko siya. Nagbalik ang alaala ng mga pangarap ko para sa aming dalawa. Hindi man lumuluha ang mga mata ko'y nalunod naman sa sobrang sakit ang puso ko sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Malaki daw ang pagbabago ko. Maganda na daw ang postura ko. Mas lalo akong gumwapo. Si Elma rin naman, Papa Dudut, ay maganda pa rin pero may asawa na siya. Akala niya ay magiging masaya siya sa piling ng asawa niya pero hindi. Sabi ko kay Elma na kung naging kami lamang ay naalagaan ko na sana siya ngayon. Pinigilan ko ang mga luha ko habang naghiwalay kaming dalawa. Kinaumagahan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakita kong muli si Elma. Tumulong ako sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas sa bigasan namin na ipinangalan ko sa aking tatay, Papa Dudut.
Ano ba yung iniisip mo, anak? Kanina ka pa parang wala sa sarili ah. Wala po ito, tay. Eh kung magpahinga ka na lang kaya? Wag na po, tay. Mas gusto ko po itong gumagalaw-galaw. Ay, siya. Ikaw bahala. Sige, tay. Kayo po magpahinga. Tumatanda na kayo eh. Kalabaw lang ang tumatanda. Sus, ayaw pa rin aminin kahit na masakit na ang likod niya. Teka lang, tay. Punta lang po ako sa likod. Kunin ko lang po yung mga sako ng bigas. Teka. Hoy, kilala kita ah. Ma'am? Sandali lang, ma'am. Ibababa ko lang to. Oh, tama nga ako. Ikaw yung yung naglakas ang loob para ligawan yung anak ko, di ba? Opo, ako nga. Si Marjo. Oh, tingnan mo nga naman. Tulad pa rin ng dati, wala ka pa ring narating. Ang dungis mo pa rin. Ay, kung pinayagan ko kayo ng anak ko, ano na kayang nangyari sa inyo ngayon, ano? Ang taas ng ambisyon mo, boy. Trabahador ka lang dito sa bigasan ni Mang Lindo. Butit nakapasok ka. Unahin mong buhatin yung mga sakong in-order ko, ha? Baka hindi mo kilala. Distributor ako dito, kaya umayos-ayos ka, ha? Alam mo po, ma'am, hindi ko alam kung bakit kayo naging ina ni Elma. Ang bait niyang tao. Hindi mapanghusga, pero kayo, saksakan ng kasamaan at mapanghusga. Aba. Sumasagot-sagot ka pa. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mga muscle mo? Hoy, smiyo. Puso ang pinagmamalaki ko dahil wala ka nun. Anong meron dyan, Ma'am Lorna? Ito kasing… Ang anak ko pala ang kausap mo. Anak? Ay, oo. Ang gwapo, di ba? Bay masipag yan. Hindi pa pala kita napapakilala sa kanya. Si Marjo pala. Siya ang may-ari talaga nitong bigasan. Kami lang ang nagpapatakbo at sa akin lang niya ipinangalan. Alam mo ba, proud ako sa anak ko kasi nagsumikap siya sa buhay para marating kung ano man ang kinatatayuan namin ngayon. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Mang Lindo? Sige, tay. Ma'am, bubuhatin ko lang muna tong sako ng bigas. Kita mo na. Hindi ba napakasipag niya? Siya na nga ang may-ari, gusto pa rin niyang gawin yung pagbubuhat. Masipag ang anak ninyo, ha? May naramdaman ba kayo? Para kayong namumutla. Teka. Ikukuha ko kayo ng tubig. Ay, sige. Salamat, ha? Salamat, Mang Lindo. Biglang sumikip ang dibdib ko. Nabaluha ako nang magharap kami ng ina ni Elma. Parang gusto kong sabihin sa kanya na sobrang mali ang ginawa niyang panlalait, pero nagpapasalamat din ako sa kanya dahil nagpursige talaga ako na marating ang narating ko ngayon para ipaalam sa kanya na hindi tama ang manlait sa iba dahil lamang sa estado sa buhay. Sa pilapil una akong nangarap na umalis sa kadena ng kahirapan. Sa pilapil ko rin nakita ang solusyon sa kahirapan. Minsan sa buhay natin ay kailangan lang nating tignan ang mga posibilidad. Na kaya tayo naghihirap ay dahil para magsumikap. Na maaari tayong iahon sa hirap kung meron lamang tayong matibay na pangarap, pagsusumikap at determinasyon sa buhay. Kasali na rin ang inspirasyon at mga panlalait ng iba. Dahil ito ang nagpapaapoy sa ating puso na sundin ang ating mga pangarap. Nagkaroon ako ng empleyado na galing ng Luzon, Papadudot. Sabi niya sa akin na maganda daw pakinggan ang programa ninyo. Sinearch ko po ito at buti naman at meron kayong online streaming. Tuwing tanghali ay nakikinig talaga ako sa programa ninyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na maibahagi ko ang aking kwento at sana'y naging inspirasyon sa maraming tao dahil sa mga kwentong ibinabahagi sa inyo ng ating mga kababayan ay sigurado akong marami kayong mapupulot na aral. At sana rin po ay may nakuha din kayong inspirasyon sa buhay ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Marjo. Kwentuhan
magkwentuhan naman tayo dito sa comment section.